gustong ipitin. Oh, tingnan nyo ha. Gustong ipitin. Oh, ang bastos. So you may try to destroy me, you can skin me alive, you may throw my ashes to the wind. Martin! Tambal. Wala tayong tulugan ngayon mga kababayan. Wala tulugan. Init. Kampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi Yeah. tayo. Re-reklamo ka, ina ka, Tangina walang ka. pera. Mm. Kasi, ano sabi mo? Yung Sinolo daw mga kababayan. Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun nga, no? Kagimbal-gimbal talaga ang pangyayari ngayong araw na ito. Sumabog talaga si VP Sara. At ito nga, ang punot dulo po dito, galing po ito talaga kay Romualdez. Kasalanan po niya ito lahat. So isipin natin dito mga guys, nagsimula itong gulo lahat dito kay Tambaluslos Romualdez na magnanakaw na po. Isipin nyo mga guys, dito lang sa Pilipinas yan ha, isang speaker sangkot sa bribery case, hindi natanggal. Isang convicted criminal itong si Castro, siya pa ngayon ang nagpakulo. Nakakainis, nakakabwisit itong mga politiko. Isipin nyo ha, only in the Philippines talaga itong ng kriminal. Siya pa ngayon ang nagpakulong, ang babaw-babaw ng dahilan pa, yun lang sulat at ngayon gusto pa nalang dalhin doon sa Bilibid Prison. Oo, itong mga polis, lalo na itong si Villamor, nakita naman natin lahat kung anong ginawa nitong polis na Villamor na bastos, na gusto niya sarahan ang pintuan, alam niya andan to si VP Sara, parang gusto niya ipitin. Oh, di ba? Only in the Philippines talaga itong pangyayaring ito, nakakagimbal, nakakagulat, nakakainis, nakakagalit na po. Nakakagalit. Kami dito sa Mindanao, galit na po. Kami lahat sa labas. Yun ang pinag-usapan namin lahat. Kung gaano kabastos, gaano kaabusado itong administrasyon natin. Itong si Romualdez, bakit hindi mo nga mapigilan? So, ganyan ka ba ka-weak? Papayag ba tayo na ganituhin lang tayo ng isang speaker, mga guys? Isang congressman lang dyan sa distritong, pubring distrito. Siya lang ang mayaman. Di ba? So, dito mga guys, no? Babanatan natin itong langhiyang ng Romualdez ka. Sumusobra na kayo. Sumusobra na kayo. Pakinggan natin si VP Sara mga guys. Lisa Marcos o BBM. Ni Lisa Marcos at ni BBM ang pera. Ang Yung mga guys, yung kinain, yung buong kinain, yung pera. Ganyan kabuaya itong si Lisa Anas, saka itong si Romualdez. Walang hiya. Grabe ang mga pangyayari. No, kampanya pa lang kurakot na. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Gahaman na pala mga kababayan, kampanya pa lang. Hinigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Binigyan pa ni... So yun, itong kwento niya, yung sa aeroplano silang dalawa ni Romualdez, magkaibigan pa sila noon. At ang kwentuhan nila talagang kurap na kurap itong utak na Tambaluslos, di ba? Puro pera. Alam naman natin sobrang mayaman na itong Romualdez pero ganyan ka pa kagahaman sa pera lang iya ka? Grabe ka sa pera. Mukhang lagyan ng Pilipinas itong pagmumukha mo, mukha ka ng piso lang iya ka. Sara, Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Yung pamilya pala rin sila, no? Si BBM at saka yan si Tamba na talagang gahaman sa pera. Sabi, Kasi isipin nyo, itong reklamo ni Romualdez daw, hindi na nagbibigay ng pera itong si Lisa at saka si Bangag. Kaya
Pinipilit niya maghanap ng pera para sa eleksyon, gago. Mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, Mining yan. media, negosyo mo. Media. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Magnanakaw ka pala. Kasi businessman ka naman. Yan Hindi pala. ko naman alam, binubulsa mo. Ayun na. Binubulsa mo, Nako. kamin mo, Nako. ang illegal na pera at illegal na pera. Na Romualdez. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Naalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Ganyang pogo ang Tanggap ka. naiwan. Pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Sa droga. All in one pala ito. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. So, ganyan ka magnanakaw, mga guys. Itong pagmumukha ni Romualdez. At siya ang dahilan sa kaguluhan ito ngayon. Umabot pa talagang meron daw threat itong Pangulo. Yun daw sa sinabi ni BP Sara, nakita niya naman siguro yun. Di ba? Katulad lang din yung kay Tatay Digong ng mga saywar. Yung mga ganyan. O hindi mo pwedeng makasuhan din. Kaya binabanggit lang nila na active threat. No? Active. Para lang, for show lang sa mga tao, active threat. Gago, anong ibig nyo sabihin? Ganyan magkagago ang Pilipino o yung mga gunggong. Tama nga yung sagot ni BP Sara. Mga bingi ba sila? O baka mahina yung volume? Ninyo, baka mahina ang volume. Hindi nyo dinig. Kasi ganyan kanyo kahina, Mr. Bangag. At saka, nakita rin natin kanina sa news, no, marami na talagang galit na Pilipino. Oo, galit na po ang Pilipino. Kayong mga puta ninyo, itong si Romualdez, alam niya, ito siya ang number 1 sa listahan na mananagot kapag itong si BP Sara natin ay magiging presidente ng mga guys. Itong si Bangag, at saka si Lisa, at saka itong si Torre, yan. Kung kay Tatay Digong pa na PDList, ito yung list ng taong bayan. Kaya sila, kahit anong gagawin na lang nila lahat ngayon para lang na mapigilan si BP Sara na hindi maging presidente. Ang hirap lang kasi kitang-kita ng taong bayan, kahit anong galaw ninyo, makikita natin kung ano ang totoo. Kuha, nakaw mga kabayan. Akin ito. Babawiin ko lahat. Yan ka magnanakaw. Sobra-sobra naman yan. Pagkano ba nagastos mo, Romualdez? Yun lang ang kunin mo. Pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako, presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingnan mo. Mogit. Walang buboto sa'yo. Totoo yan, no? Kahit na out of the picture natin si BP Sara, Romualdez. Sigurado rin kangkungan ka rin nangyaya ka. Kangkungan ka talaga. Kahit sinong kandidato siguro mananalo ka siya sa'yo. Ganyan lang ka. Power tripping itong mga bangag. Itong mga klaseng pag-uutak, akala nila hindi alam ng Pilipino. Ganyan nyo po yung mga bangag, yung mga adik, akala nila tama sila. Hanggang sa magsisi sila, iyak sila. Wala na silang magawa sa buhay nila kung hindi magsiyapit. Kaya itong mga bangag, huwag tayong maniwala dito sa mga utak nito. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, pinaharas mo, ang mga kalaban mo. Grabe. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilin ko lahat ng tao ng pera. Lahat may Ipobriman mo may yung presyo. kwarta na may inyo.
Ang sabi ni Sarah, dahil mahirap kayo, pera lang ang katapat nyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, Mm. harapin mo yung katotohanan. Walang walang bubuto sa'yo. Senador man, Vice President man, President man. Tama yung tinabi ko. Maging sa Hindi ko Tacloban. alam kung mananalo ka pa ngayon Wala. sa Tacloban. Eh. Talo sa Alam Tacloban. mo, hindi na. Nak. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? Isipin niyo mga guys, ha, kayong mga taga-Cloban kayo, ha, kung nainis din kayo dito sa pangyayari ito, huwag niyo po iboto ito, si Romualdez. Para naman, pag hindi siya mananalo, syempre hindi na siya pwede maging speaker kasi hindi naman siya congressman. Alangan naman, ipilit pa siya. Sobrang kapal ng mukha itong buhaya na ito, no? Hindi lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Magnanakaw ka. Sabi ni Sarah. PBO, sarap na sarap si PBO. Sabi ni Sarah. 1-1. Certification lang. Si PBO, ito, wala tong tulog ba? Grabe ang ginawang vlog nito. Shout out din nga po sa iyo. Mabuhay po kayong mga vlogger na ganyan. Ako po ay small time na vlogger lang po. Pero kami dito sa mga Mindanao po, talagang ramdam din namin ang galit at inis. Gusto rin namin ipalabas namin yung mga saloobin namin. Kaya nga akong gumagawa din ito na vlog. Alright, congrats sa iyo, PBO. I certify. Na nagastos ko na ang pera. Yun 1 lang. million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may eme din ako. May eme ako sa DepEd. May pating ahas, mga kababayan. Oh. Di ba? Only in the Philippines din eh. Itong mga tulinggis na mga hinayupak. Walang audit. Ha? Liquidation by certification lang. Pipirmahan nila, okay na. Oh, hindi makikita ng publiko. Pero ganong, ito sila, kung mag-speech dito sa mga hearing-hearing nila, ay nako, oh. Pero alam naman natin, kung anong mga sinasabi nila sa speech nila. Mga langya. May, Pero sa source na sa akin, taga-sulsul, taga-sumbong. ng COA. Hmm. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Hmm. Bigyan nyo lahat ng resibo. Pero Yan ang walang tinatago. At yan ang kailangan ng taong bayan. At yan ay kitang-kita po natin. Ang ugali po ni VP Sara, ugali ng mga Duterte pamilya. Kitang-kita po din natin ngayon ang ugali nitong mga tambalos-los, itong si Satanas. Ito lalo na itong si Bangag, very weak. No? Ngayong panahon na to, this is our time na ilabas na natin ang mga saloobin natin, yung mga galit natin. Magkalisorbe pa nga ako siguro bukas. Ipakita ko sa inyo ang galit ng taong bayan dito rin sa Mindanao, no? Huwag kayong matakot kasi this is our right, no? Protektado po tayo ng batas, freedom of expression. Karapatan po natin, i-ere po natin ang ating mga pagdismaya at ating mga galit dito, no? Kaya support po tayo, suportahan po natin ang mga taong nananawagan for change, no? For change. Lagya, sobra-sobra na. Kailangan natin tumayo at talagang magsalita at kailangan pa natin, kung gusto nyo, murahin na itong putang inang presidente nito at saka lalo na itong si Romualdez at saka itong si Liz Satanas na adik. Sobrang adik kasi dati ito eh. Alam naman natin yung pagmatilinag. Oo. O di, kailangan natin tumayo kasi hindi na pwedeng manahimik ngayon. Ganito na kagarapalan itong walang iya. O sino ba talaga ang presidente? Itong si Speaker? Mr. Bangag, nangyakang gago ka, nabudo talaga ang Pilipino sa'yo. Mas, ka eh, walang-wala ka rin sa tatay mo. Mas grabe ka. Di ba? Talagang history repeat itself, mga guys. Kasi isipin nyo nung una, itong si Bob Benber, ito pinsan din niya ito eh. Siya din ang dahilan na kaguluhan. Kasi, napapigil-pigil pa kunyari itong si Marcos Sr. Pero matutuloy pa rin yung mga plano ni Ber. Di ba? Ganito rin.
talagang repeat, budol na budol. Kaya hindi na po mapigilan natin na ilabas na po natin. Kailangan murahin natin yung mga walang yan. Ha? Murahin natin. Kasi this is our right na sobrang disappointed tayo. Alam natin na winawaldas itong pera ng taong bayan. Gago itong si Romualdez. Kita naman natin yung mga ayuda-ayuda niya. O huwag tayong papayag. Huwag tayong pasisilaw dyan sa mga pera nila. Nangiya, sobra-sobra ang mga pagnanakaw na itong mga hinayupak. Tapos ngayon, ang kawawang itong si Lopez, ilang beses ba nilipat ng hospital? 3 beses. Gago. Itong pulis, ito pang si Torre, pumapapil pa. Oo, bumabalik ng mga estilo nila. Alam natin kung sino mga amo nito. Walang iba itong si Lisa Tanas. Itong bangag. Gabi ba? Gabi ang mga pangyayari talaga. Ako, naiinis ako, isipin ko lang ya. Nakita natin yung pag-contempt dito kay Lopez, itong si Castro ang nag-contempt. Pagkatapos nagpa-fist-bump pa sila ni Chua, parang ang tuwan-tuwa sila, ang saya-saya nila. Ang babaw ng pinag-contempt nila. Tapos ngayon, gusto pa nila dalhin sa correctional? For what? Tambalos-los. Para lang talaga kulitin at inisin itong si BP Sara. At yun nga, galit na galit. At wala naman tayong problema. Pwede namang ilabas ni BP Sara yan. Support naman tayo palagi dyan kay BP Sara. Kaya tayo, sisigaw din tayo. Talagang babuyin din natin to. Baboy na ang gusto nila. Babuyin din natin to si Romualdez. Ha? Pag si BP Sara na mapresidente, ikaw Romualdez ka, talagang litson ka. Baboy na baboy. Kailangan na sa iyo kawayan na mahaba, no? Tutuhugin yung puwet. At saka lulutuin yung baka. At ipakain dun sa kapwa mo buhaya. Yawa ka, Romualdez. Ikaw din, Lisa, yawa ka na. Lam. Ikaw. Pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan. Pirma lang ng staff mo yan. Tamad. Pati pag-certify mga kababayan, hindi pa sa kanya. Billion. Sa Billion. Committee on Accounts. Billions pa. Ang pera. So ito, kinukwento po ito ni BP Sara. Ha? Talagang first-hand experience kung gaano ito kawatan at gaano kagahaman at gaano ka talagang pera-base ang galaw nitong si Romualdez. Ha? So, wag na kayong maniwala mga taga-Suban. Huwag nyo na iboto to. Huwag nyo na talaga iboto to para matapos na problema dito. Para matapos na. Kasi itong bangag na presidente, alam naman natin na wala din itong kwenta, pero at least wala masyadong salita. Ha? Ang bumabakbak talaga itong si Romualdez at saka ito si Lisa Tanas. Ito yung mga resulta sa mga galaw nila. Oo. Okay. Hindi naman din natin papayagan ng mga bullying ganyan. Di ba? So, yun nga mga guys, no? Talagang nakakagimbal itong balita itong ginagawa nila kay Lopez. At saka sa iyo, Madam Lopez, no? Matatagan nyo lang po ang sarili ninyo. Tatagan nyo lang po kasi hindi po mangyayari yan kasi illegal po talaga yan kung ililipat ka nila sa correctional kasi hindi ka po convicted. Ang dapat dyan sa correctional, itong si Castro. Ha? Isang convictadong hinayopak. Siya pa ngayon ang nagpakulong. Ha? Pinabayaan lang dito administrasyon dahil lang dito sa mga power tripping ng mga bangag. Kaya ikaw, Lisa, lubay-lubayan mo rin yan. Ha? Talagang liliit ang utak niyan sa mga addict na yan. Alright mga guys, no? Hanggang dito lang tayo. Full support po tayo sa Maisog Rally at saka sa kay BP Sara. Huwag po natin kalimutan kung sino ang kawatan. Kitang-kita po natin ang kawatan. At saka dito ka PBO, no? Support din tayo sa mga videos na. Alright, God bless you all. Lahat ng Pilipino po. Let's pray for Attorney Lopez. No? Tatagan niyo po ang sarili niyo. At saka, andito lang po kami. Talagang full support po tayo. Alright, mabuhay po kayong lahat. God bless po.